Noong 1970, nakareceive ng regalong manika si Donna mula sa nanay niya noong ika-28 kaarawan nito. Nung una nagtaka siya dahil 28 years old na siya bakit manika pa rin yung binigay sa kanya ng nanay niya. Ang sagot naman ng ina niya ay hindi niya rin daw alam. Basta nung nakita niya yung manika na yun, hindi niya mapigilan tong bilhin at dahil birthday nga ni Donna, yun na lang yung niregalo niya sa kanya. Pero nung inuwi na ni Donna yung manika na yun, imbis na tuwa, ay takot at kilabot ang naidulot nito sa buhay ng anak niya. Unang mga araw pa lang nung manika na yun sa bahay ni Donna, ay nagsimula na nila itong mapansin na lumilipat-lipat ito ng pwesto at posisyon sa oras ng pag-alis at sa pagdating niya. Nung una, hindi niya lang ito pinansin pati nung babaeng kasama niya dun sa bahay. Inisip niya baka dala lang nung pagod at nakalimutan niya kung anong posisyon yun nung iniwan niya hanggang sa paulit itong nangyari. Nalilito na si Donna kung anong gagawin niya dun sa manika. Ayaw niya naman to itapon dahil regalo to ng mama niya. Hanggang sa dumating na sa puntong napilitan siyang humingi ng tulong sa mga pare sa lugar nila. Dahil sa kilabot niya nung isang araw na umuwi siya at nakita niya yung manika na yun na nakaluhod. Na ultimong pati yung mga paring nilapitan nila ay tumangging tumulong. Ang kwento na to ay hango sa totoong buhay ng horror movie inilabas noong 2014 na Annabelle. Karugtong ito ng totoong kwento ng The Conjuring na isa sa mga video ko na umabot ng mahigit 400,000 views. Marami na tayong narinig na mga kwentong katatakutan sa mga manika. Isa na dito yung video noon na sumikat. Ilang taon na ang nakakalipas nung may isang lalaking hilig bumili ng mga haunted na manika o mga lumang manikang pinaniniwalaang may mga sapi ng espiritu o demonyo. Sinubukan niyang i-video at i-record yung isa sa mga nabili niya. Tinanong niya lang to ng ilang mga tanong tapos sinututok niya yung mic doon sa manika. At sa mga lumipas na mga minuto wala naman siya narinig na kahit ano. Kaya't naisip niya wala namang kakaiba dito sa manika na to. Hanggang sa na-replay niya na yung voice recording ng pagtatanong niya dito sa manika at ito yung narinig niya. Maraming kinilabutan sa video na to. Just come out and say hello. Do you know that you're dead? Is there anything you want to say to anyone? Okay. I heard some squeaks, right about, I don't know, a minute 55 or something? I heard some squeaks, listen. Just come out and say hello. Like it was like a weird faint meep 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 or something, I don't know. Do you know that you're dead? Is there anything you want to say to anyone? Do you know that you're dead? Is there anything... Something, I don't know. Do you know that you're dead? Is there anything you want to say to anyone? Marami nagsasabi na isa daw to sa pinaka nakakatakot na video na napanood nila. Kung gusto nyong panoorin yung buong 25 minutes ng video na to galing kay Spooky Links, ay ilalagay ko na lang yung link sa description. At kayo nang bahalang humusga kung saan sa tingin nyo nang galing yung tunog na yon. At isa lang to sa mga nakakakilabot na kwento sa mga manika. Ngayon ay subukan naman natin pag-usapan yung tunay na kwento ng moving Annabelle na siyang sinasabing manikang pumapatay. At sa video na to nyo na rin malalaman na hindi talaga kaluluwa ng isang batang nagngangalang Annabelle ang sumapi sa manika na to. Maraming naiba dun sa movie kesa sa kung ano talagang kwento ng manikang si Annabelle. Pati yung mismong manikang ginamit nila ay malayong malayo. Ginawa nila yung manikang parang makatotohanan at mas nakakatakot kesa dun sa totoong itsura niya na simple at malambot na manika. Pero yung simple at malambot na manika na to ay ang sinasabing pinaka nakakatakot at pinakadelikado sa lahat ng mga bagay at mga manikang mayroon sa museum ni Ed at ni Lorraine Warren. At kung kagaya kitang mahilig manood ng mga ganitong uri ng content, mga horror, mystery, mga solved and unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento.
Nagsimula to lahat noong 1970 noong binigyan si Donna ng nanay niya ng isang manika na tinatawag na Raggedy Andal. Nung una nagtaka siya bakit manika yung binigay sa kanya ng nanay niya sa kabila ng 28 years old na siya, pero naisip niya rin siguro kasi kaya manika kasi tinuturing pa rin siyang bunso ng pamilya nila. Inuwi niya to sa apartment na tinutuluyan niya na kung saan katabi niya pa tumatulog. Si Donna ay nagtatrabaho bilang nurse ng mga taon na to. Tumutuloy siya sa isang apartment kung saan kasama niya yung kaibigan niyang si Angie na isa namang nurse din. Nung unang mga araw pa lang nung manika na yun sa apartment nila, ay napansin na kaagad ni Donna na nag-iiba yung posisyon ng manika na yun tuwing umuwi siya galing sa trabaho dahil bago siya umalis iniiwan niya yung manika na yun na nakahiga sa kama niya. Nakasandal sa mga unan, nakadiretso yung muka at nakadiretso rin yung mga kamay at paa. Pero tuwing umuwi siya napapansin niya ay nakaharap na yung mukha ng manika na to sa pintuan ng kwarto niya. Bukod pa dito, yung isang paa nito ay nakapatong na sa isa niyang paa. Kaya't isang araw ang ginawa niya bago siya umalis, sinigurado niyang inayos niya yung posisyon ng manika na to sa kama niya. Nakasandal sa mga unan, nakastraight yung katawan. Pero kinagabihan ng araw na yun, nung pag-uwi niya, ay nakita niya yung manika na to na nakatagilid na at nakaharap sa pintuan ng kwarto. Na para bang sa posisyon nito ay inaantay niya talagang umuwi si Donna. Kinilabutan siya sa nakita niya ng mga oras na yun kaya't hindi niya napigilang ikwento na to sa kaibigan niyang si Angie. Nung narinig ni Angie yung kwento na yun, nung una nagbiro pa to na baka nangangalay lang yung manika o kaya naman inaantay siyang umuwi dahil buong araw tong mag-isa dun sa kwarto. Nagbiruan lang sila, inisip ni Angie baka dala lang ng pagod ni Donna kaya naman kung ano na yung naiisip nito. At hanggang nung sumunod na araw, hindi na komportable si Donna na ilagay sa kwarto yung manika kaya bago sila pumasok ni Angie sa trabaho nila, sila mismong dalawa ang nag-iwan dito sa manika na to sa isang upuan sa sala ng apartment nila. At nung umuwi silang dalawa nung kinagabihan ng araw na yon, ay kinilabutan silang dalawa dahil natagpuan nila yung manika na to na nakahiga naman sa kama sa kwarto ni Donna. Kagaya nung huling araw, nakatagilid yung katawan nito at nakaharap yung muka sa pintuan ng kwarto. Nung una naisip nila baka may pumapasok dun sa apartment na baka naiwan nila lang bukas yung pinto o kaya naman isa sa mga bintana nila. Kaya't may pumapasok dito at iniiba yung posisyon ng manika. Pero naisip din nila wala silang nawawalang gamit at saka sinong akyat bahay ang papasok sa apartment para lang baguhin yung posisyon ng manika dito. Kaya naman nung sumunod na araw bago sila umalis, sinigurado nilang nakalak lahat ng bintana pati yung pintuan ng apartment at iniwan naman nila yung manika na to sa kama ulit ni Donna. At kinagabihan ng araw na yon, natagpuan naman nila yung manika na nasa labas ng kwarto at nakaharap na sa pintuan ng apartment. Si Donna at si Angie ay may tig-isang kwarto at medyo may kalayuan yung kwarto nila sa mismong pintuan ng bahay. Chinek nila yung mga bintana, pintuan, bubong kung may mga butas dito na pwedeng pasukan ng kung sino mang tao. Wala silang nakita. Ang naiisip lang nila ng mga oras na yon na yung manika na to ay may sariling buhay at may kakayahang mag-isip at gumalaw. Nagpatuloy pa ito ng ilang araw, ilang linggo at ilang buwan na araw-araw ay sa iba't ibang lugar ng apartment nila to nakikita. Hindi naman sila natatakot dahil hindi naman sila sinasaktan itong manika o kung sino man yung kumukontrol o nakasapi dito. Sa totoo nga niyan, minsan kinakausapan nila to bago umalis at pagdating na para bang tinuturing talaga nila to nakasama sa bahay. Hanggang sa isang beses, kumakain si Donna at si Angie sa lamesa nila sa sala ng bahay. Nakaupo rin naman yung manika sa isa sa mga upuan dito. Nagkikwentuhan lang sila, nagtatawanan sa kung anong bagay. Nang sa gulat nila, nakita nila yung manika na to na dahan-dahan itong tinaas yung kamay niya at inilapag sa ibabaw ng lamesa. Ang karaniwang magiging reaksyon ng mga tao kung sino man yung makakita ng ganito ay itatapon ito, ipapamigay, ibebenta o susunugin. Pero si Angie at si Donna ay tuwang-tuwa sila sa nasaksihan nila. Namangha silang dalawa dahil nakita nila mismo itong nangyari. Na nung una ay akala nilang may tao lang na pumapasok doon sa bahay at iniiba-iba yung posisyon nito. Ngayon ay kumbinsido na sila na meron talagang buhay yung manika. Nagsimula na rin sila makakita ng mga papel dun sa apartment na may nakasulat na help us o kaya naman help me. Yung uri ng sulat na nakita nila ay parang sulat ng bata. At yung papel na nakita nila dito ay isang uri ng parchment paper na wala si Angie at si Donna at hindi sila gumagamit nito. Naisip nilang dalawa na parang may gustong iparating yung espiritong namamahay dun sa manika. At minsan pa ay nakitaan nila to ng dugo sa kamay, pati sa dibdib nito
na kung saan man nagmula ay hindi na nila nalaman. Kaya naman naisipan nilang humingi ng tulong sa isang medium na kung tawagin dito sa atin ay espiritista para malaman nila kung anong mensahe ba yung gusto nitong iparating. At dito ay sinabi nga sa kanila ng espiritista na to na mayroon nga talagang espiritong namamahay sa manika na yon. Yung espiritu daw na yon ay isang 6 years old na batang babae na may pangalang Annabelle. Napatay daw yung bata sa harap ng apartment nila matapos itong masagasaan. Dinagdag pa nung espiritista na ang mensahe daw na gusto nitong iparating ay payagan daw yung kaluluwa nitong mamahay dun sa manika at payagan din siyang tumira kasama silang dalawa. At ayun nga yung ginawa ni Angie at ni Donna. Inaalagaan nila yung manika na parang isang bata. Nililinis, kinakausap, nireregaluhan at minsan pa ay nakita nila yung manika na to na nakatayo. At nung tumumba ito at sinubukan nila ulit itayo ay hindi na nila magawa. Nagsisimula ng kilabutan si Angie at si Donna nung nakita nila yung manika na to na nakaluhod, nakatayo. May naririnig na rin sila mga katok at bulungan dun sa bahay na minsan ay hindi na sila makatulog ng maayos. Hindi na sila nagiging komportableng kasama yung manika pero ayaw naman nila tong itapon lang basta. Kaya't nagpatuloy lang sila sa buhay nila na kasama si Annabelle. Hanggang sa isang beses, yung mapapangasawa ni Angie ay napunta dun sa bahay na ang pangalan ay Lou. Alam ni Lou yung mga nangyayari dun sa apartment dahil kinikwento to ni Angie sa kanya. At siya yung nagsasabi sa dalawa na to na itapon o sunugin yung manika na yon na baka kung sino o kung ano yung kumukontrol dun sa manika ay may gawing masama sa kanilang dalawa. Sinabi rin to ni Lou kay Donna nung nandun siya sa apartment sa harap mismo nung manika. Hanggang sa isang beses nakatulog si Lou sa sopa ng apartment ni Angie at ni Donna. At nagising siya dahil naramdaman niyang may gumagapang sa paa niya at nakita niya dito si Annabelle. Napakabilis nitong gumapang sa katawan ni Lou at nung napunta na yung manika na to sa mukha niya ay nagsimula siya makaramdam na may sumasakal sa kanya. Hindi niya alam pero hindi niya magalaw yung buo niyang katawan na parang napakaraming kamay ang humahawak sa kanya. Hanggang sa nahimatay si Lou dahil sa pagkakasakal sa kanya at makalipas ang ilang oras nung nagising siya ay nakita niya si Annabelle na nakaupo sa upuang nasa harap niya at nakatingin sa kanya. Binuhat niya to at tinapon sa kabilang side ng apartment at sinabihan niyang isa ka lang manika at hindi mo kayang manakit ng tao. Si Angie at si Donna ay naglilinis ng apartment ng mga oras na yon at nakita nila si Lou na inihagi si Annabelle sa pader ng apartment at tinanong nila to kung anong nangyari. Ang banggit ni Lou, hindi niya daw alam kung totoo o na naginip lang siya dahil nakita niya daw si Annabelle na gumagapang sa katawan niya at nakaramdam siya ng mga kamay na sumasakal sa leeg niya. Hanggang sa nawalan siya ng malay. Ang sabi ni Lou, kung ano o kung sino man yung kumokontrol sa manika na yan, ay gusto kong patayin. At napansin nila na merong ang marka ng mga kamay sa leeg ni Lou na parang may sumakal talaga dito. Sa kabila ng wala namang mga daliri, yung kamay ng manikang si Annabelle. Kaya't nagsalita ulit si Lou na dapat sunugin na talaga yung manika na yan. Pero hindi ito magawa ni Donna dahil naniniwala nga siyang may kaluluwa ng batang naninirahan sa manika na yon. At isang beses wala si Donna dun sa apartment. Si Lou at si Angie naman ay nag-aasikaso dahil aalis din sila nung araw na yon. Pero bago sila makaalis ay narinig ni Lou na may mga tunog na nanggagaling sa kwarto ni Donna. Alam niyang wala dapat tao sa kwarto nito pero sinubukan niya pa rin kumatok at tawagin si Donna. Walang sumasagot dito pero patuloy pa rin yung mga tunog na naririnig niya sa loob na parang may tumatakbo, kumakatok at naglalaro sa loob. Kaya naman binuksan niya yung kwarto ni Donna. Wala naman siya nakitang tao dito. Ang nakita niya lang ay yung manikang si Annabelle na nakahiga sa lapag. Nung lalapitan niya na to ay bigla na lang siyang hindi makahinga na parang may sumasakal ulit sa kanya. Pero nawala din naman to makalipas ang ilang segundo. Pagkatapos nito ay nakita niyang puro dugo yung damit niya. At dito niya na nakita na meron siyang 7 malalim na kalmot, 4 dito ay sa dibdib at 3 naman sa tiyan niya. Nung nalaman ito ni Donna ay hindi niya na alam yung gagawin niya. Naiisip niya rin tong sunugin pero naisip niyang humingi na lang sila ng tulong sa pare sa lugar nila. Yung pag-atake na yun ni Annabelle ay nangyari lang kay Lou at hindi ito nangyari kahit isang beses kay Angie at kay Donna. Siguro dahil walang pinakita si Angie at si Donna kay Annabelle kundi magagandang bagay. Inaalagaan siya at winelcome siyang tumuloy dun sa apartment. Sa kabilang banda naman gusto itong sunugin ni Lou o kaya naman ay itapon. Kaya naman siguro sa kanya lang yun nangyari. Ang nakakapagtaka naman dito sa mga kalmot kay Lou, makalipas lang ang 2 araw ay gumaling na ito ni kahit peklat ay nawala. Sa kabila ng napakalalim nung 7 kalmot na yon. Sa oras lang na yon naisip ni Angie at ni Donna na kung gaano kadelikado at kung anong kayang gawin ng manika
na siyang pinayagan nilang makasama nila dun sa bahay. Nung mga sumunod pa na araw ay lalo nang natakot si Donna dahil bukod sa mga naririnig nilang bulungan, mga kumakatok at mga nagtatakbuhan dun sa apartment, isang beses ay nagising siya at nakita niya tong manikang si Annabelle na nakaluhod dun sa kama niya at nakatingin sa kanya. Pero matapos niya itong makita, sabay ito babagsak. Susubukan ni Donang itayo at ipwesto itong nakaluhod, pero hindi niya na ito magawa dahil malambot nga yung katawan at yung mga paanong manika. Naisip din ni Donna na tuwing natutulog siguro siya ay ganun lagi yung ginagawa ni Annabelle. Tatabi ito sa kanya, luluhod, tititigan siya habang natutulog hanggang sa magising siya. Bagay na kahit sino siguro ay hindi magiging komportable. Nakakaramdam na rin siya na tuwing mag-isa siya dun sa apartment ay may nakatingin sa kanya. Isang beses pa habang nag-aayos si Donna ng kwarto niya ay nagsimula siya makarinig ng mga nagtatakbuhang napakabilis at napakalakas na parang takbuhan ng napakaraming tao at huminto yung mga takbuhan na yun mismo sa harap niya. Hanggang sa humingi na sila ng tulong sa isang pare. Kinuwento nila dito yung mga nangyayari dun sa apartment maging dito sa Manika, pero tumanggi itong pumunta dun sa bahay at nirekomenda nung simbahan na lumapit sa isang pare na nagngangalang Richard Nolan na gumagawa ng eksorsismo dahil hindi daw gawain ng isang kaluluwa ng bata yung mga nangyayari sa apartment nila. Itong si Father Richard Nolan naman, matapos siyang marinig yung mga nangyayari dun sa apartment ni Donna at ni Angie, ay nirekomenda nitong kontakin si Ed at si Lorraine Warren dahil wala daw siyang maitutulong sa kanila. At hanggang nung 1971 ay pumunta na nga yung mag-asawang demonologist dun sa apartment kung saan nila unang nakita yung manikang si Annabelle. Nagkwento na sila doon na kay Lorraine at kay Ed na lumapit sila noon sa isang espiritista at sinabing may bata daw na namatay dun sa harap ng apartment at yun daw yung sumapi sa manika niya na may pangalang Annabelle. Pero nung pumasok si Lorraine at si Ed dun sa bahay, tinanong kaagad ni Lorraine si Donna na kung pinayagan nyo bang tumira yung manika na to kasama kayo. Dahil yung manika na yan at yung apartment na to ay pinamumugara na ngayon ng mga demonyo. Yung mga bagay pala na nararanasan nila Donna dun sa apartment ay hindi gawa-gawa ng isang kaluluwa ng bata, kundi gawa ng mga demonyo naglalaro sa buhay nilang dalawa. Dinagdag pa ni Lorraine na meron talagang 6 na taong gulang na batang babae na nasagasaan at namatay dun sa harap ng apartment, pero ang kaluluwa daw ng bata ay walang karapatang sumapi sa kahit anong bagay. Yung demonyong namamahay dun sa manika ay nagpapanggap na isang batang si Annabelle na siya namang nakita ng espiritista. Gumawa kaagad ng exorcism si Lorraine at si Ed Warren kay Lou, kay Donna, kay Angie at dun sa apartment, at sila na rin yung nagdesisyon na ipadala na yung manikang si Annabelle kay Ed at kay Lorraine. Pagkatapos nilang dasalan yung bahay, nagsalita ulit si Lorraine kay Donna na matagal na daw talagang may namamahay na demonyo dun sa manika. Ilang taon na bago pa man ito mabili ng mama niya. Nag-aantay lang ito ng bibili sa kanya at naghahanap ng taong masasapian. At kung tumagal pa tong manika na to dun sa apartment at tuluyan itong nakasapi sa isa sa kanila dun sa bahay, malamang ay namatay na si Lou, si Angie, pati si Donna. Pagkatapos ay ilang taon ulit itong mag-aantay hanggang sa may mag-ari ulit sa manika na yon. Pag-alis ni Ed at ni Lorraine dun sa apartment ay isinama na nga nila yung manikang si Annabelle. At sa biyahe nila pa uwi, ilang beses silang muntik maaksidente. Hindi gumagana yung preno, biglang lumiliko yung sasakyan, kaya't napilitan silang huminto muna at dasalan yung manikang si Annabelle. Matapos nila tong gawin ay nakauwi sila ng payapa. Nilagay ng mag-asawa si Annabelle sa isa sa mga upuan dun sa museum nila. Mula noon ay naging sikat yung manika na to, nailabas din sa mga balita na may demonyo nga daw na nakasapi sa manika na yon. Isang beses may batang paring bumisita sa bahay ni Lorraine at ni Ed. At habang nagkikwentuhan sila, natanong nitong pare na kung nasa kanila pa ba yung manikang tinatawag na Annabelle na sinasabing nakapanghiwa o nakakalmot ng isang tao pero nawala rin yung sugat makalipas ang 2 araw. Pinakita ni Ed dito sa pare kung nasaan yung manika. Ang ginawa naman nitong pare ay nilapitan si Annabelle, binuhat at ibinagsak at sinabihan pa nito na mas makapangyarihan ng Diyos kesa sa mga demonyo. Makalipas ang ilang oras ay umalis na tong pare na to at nabalitaan na lang nila Ed na naaksidente pala yung pare. Nawalan ito ng kontrol sa kotse niya at nabangga ito ng isang malaking truck. Sa sobrang lakas ng impact ay nahati yung sasakyan nito sa gitna.
Himala naman nakaligtas yung pare at nung dumating yung panahon na nakakwentuhan nila to, nung oras bago daw ito maaksidente ang iniisip daw nito ay yung manikang si Annabel. At nung nalingon siya sa salamin, nakita niya yung Annabel na manika na nasa likod ng sasakyan niya. Matapos ay hindi niya na makontrol yung kotse, tsaka siya nabangga. Doon na-realize lalo ni Lorraine at ni Ed kung gaano kadelikado yung manikang nasa museum nila. Isang beses ay may mga pulis pang nadaan sa museum nila Ed. Nagkikwentuhan lang sila na hindi sila naniniwala sa multo, pulis sila, at ang trabaho daw nila ay sa mga buhay, hindi sa mga patay. Yung mga pulis na yun ay mga nag-iimbestiga sa mga pagpatay o ang mga tinatawag na murder investigators. Yung isa sa mga pulis na to, lingid sa kaalaman ni Ed, ay binuhat pala yung manikang si Annabel. Makalipas ang ilang segundo ay lumapit yung pulis na to kay Ed na may takot na muka. May sinasabi tong pulis pero hindi niya maintindihan. Dahil sa sobrang bilis ng pagsasalita nito, ang naintindihan lang ni Ed ay binuhat daw nito yung manikang si Annabel at hindi niya na maintindihan kung ano pang sinabi nito. Bigla na lang itong umalis at nabalitaan na lang ni Ed na nag-resign sa trabaho yung pulis na yon sa hindi malamang kadahilanan kung ano mang nakita niya o nangyari sa kanya nung mga segundong binuhat niya yung manikang si Annabel ay wala nang nakakaalam. Mula noon ay hindi na nalaman ni Ed kung ano nangyari sa pulis na yon. Dito naisip ni Lorraine at ni Ed na ikulong yung manikang si Annabel sa isang box na may dasal at iba't ibang ritual at nilagyan pa ito ng mga sulat na wag bubuksan. Ito ay para protektahan yung mga taong pumupunta dun sa museum na wag hawakan yung manikang si Annabel. Mula nun kahit papaano ay nabawasan yung mga kwento-kwento dun sa manika. Hanggang sa isang araw ay may mga college student na napunta sa museum nila Ed. Yung isa sa mga lalaki dito ay nagkaroon ng interes sa manikang si Annabel. Nagsimula niyang katukin yung box na pinaglalagyan nito. Inaasar niyang lumabas ka nga dyan, hiwain mo nga ako. Siguro kasi nagpapasikat sa girlfriend niya at sa mga barkada niyang kasama niya. Nagalit si Ed nung nakita niya to kaya't napilitan siyang palabasin yung mga estudyante na yon. Nagalit ito hindi dahil sa baka mabasag yung mga gamit, kundi baka kung anong mangyari sa estudyante na to. Nagsalita pa yung estudyante na niloloko lang daw nila yung mga tao at hindi daw totoong may demonyo yung manika na yon. Makalipas ang ilang oras ay nabalitaan na lang nila na yung estudyante na yon na kumatok dun sa box na pinaglalagyan ni Annabel at inaasar-asar pa to ay naaksidente sa motorsiklo pauwi galing dun sa museum na siyang kumitil sa buhay niya. Yung girlfriend naman nito na angkas-angkas niya ay nakomatos at umabot ng mahigit 1 taon sa ospital. Ang kwento pa nito bago daw sila maaksidente ay pinagtatawanan ng boyfriend niya, yung manikang si Annabel. Makalipas ang ilang segundo ay nabangga sila sa isang puno na agad namang pumatay dito. Ang pinagtataka nitong babae ay magkausap sila ng boyfriend niya nung segundong bumangga sila sa puno. Hindi sila pagewang-gewang o nawalan ng preno, basta't parang sinadya nito na banggain ng malakas yung puno na yon. At dahil namatay nga yung lalaki ay hindi na nila nalaman kung bakit niya to nagawa. Lalong sumikat tong manikang Annabel nung naipakita ito sa moving The Conjuring. At dahil maraming taong nagustuhan yung manikang nakakatakot na to, ay nagkaroon ito ng sarili niyang movie na alam na natin ngayon na medyo malayo yung kwento sa totoong nangyari. At hindi imposible na sa mga susunod na dekada ay mabalitaan na lang natin na meron na namang pamilyang nagmamay-ari sa simple at inosenteng manikang si Annabel. Malamang sa malamang marami tayong kakilala o marami sa atin ang hindi naniniwala sa mga ganitong uri ng kwento. Pero wag nating kakalimutan na sabi nga ng iba na kung naniniwala tayong mayroong Diyos, dapat ay naniniwala rin tayong may demonyo. At dyan na nga natatapos yung kwento na to. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong upload. Kita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.